Yan, sobrang lala. Kaya minsan paiba-iba yung zero ko. Hello guys, welcome to my video, and then ngayon pag-uusapan natin yung about sa bala or sa pellet. So yung iba namumblema sa paiba-iba ng zero, and then minsan nagpipili tayo ng mga bala na kailangan natin. Halimbawa, yung iba-ibang brand like yung Samler, di ba? So sa akin, sa experience ko, yung Samler yung mas madalas kong ginagamit. And then isa sa mga brand nila is yung Astro, no? Yan. And then ikalawa yung Meteor. At yung ikatatlo, yung bihira ko lang gamitin is yung Silver Streak. So naka-encounter ba kayo na minsan nagsisiruing kayo tapos kahit Astro na yung ginagamit ninyo? Dahil syempre, di ba, kilala naman natin kapag yung Astro yung ginagamit natin, parang iba yung parang kumbaga mas tinuturing mo siya semi-slug, and then mas siya, medyo mas maganda siya kung mag-groupings, di ba? Pero depende yan sa inyong barrel. So ito yung i-discuss ko sa inyo kung paano ba yung ng mga bala. Kasi sa akin, sa experience ko sa pag-airgun, madalas nagka-calibrate ako ng mga bala. And then napaka-simple lang naman, no? So dito sa ating pag-uusapan na about sa bala o pellet, meron tayong mga iba-ibang mga klase ng mga pellet. Ito yung ginagawa ko kapag ang bala ay hindi siya ganun ka accurate. Halimbawa, ito yung aking crosshair. So halimbawa, ang bala ko ay may ganito, meron din namang tumatama dito sa gitna. Okay, yung ginagawa ko, halimbawa, itetest ko ng tatlong uri ng bala. Pag paiba-iba yung daan niya, so gumagamit ako ng pellet resizer. Syempre, para sa mga beginners, kailangan gumamit, tingnan nyo muna kung ano yung caliber ng ng airgun ninyo. Syempre, kadalasan sa amin yon yung mga .22. So yung ating zeroing ganito, di ba? So kapag ang bala mo ay inassess mo, dapat tingnan mo kung lahat sila pantay-pantay. So yan ay share ko lang yung experience ko sa pag-airgun rifle ko, no? Para at least makatulong lalo na sa mga newbie. Baka kasi lalo na sa mga wala pang idea, no? Siyempre akala nila baka yung airgun nila pangit pala, no? Mga ganon. Pero baka nasa bala lang. So dito sa aking mga bala, para malaman ko kung 5.5 sila or may mga tolerance. So minsan nagtetest ako ng hanggang 5. So halimbawa ito Astro. So itabi muna natin tong dalawang box. Halimbawa 5. Yan. Kasi yung mga ganitong mga bala, syempre yung tingga, no, yung alloy zinc, may kalambutan to yan. So yan, natin susukatin natin. Yan. 5.5 o 5.5 yan. Minsan may tolerance siya na konti. Yan. And then yan. 5.8, 5.7. Hindi siya ganun ka 5.7. Okay. Yan. Sukatin mo yung mga mo hanggang 5. Hanggang 5, no? Para mo bago ka mag-zero, pwede din para at least malaman mo kung gaano ka-accurate yung airgun mo. So hanggang 5 yan, guys, no? Itetest mo lang ng itetest yan. So ito guys, hindi ko na paabuti ng 5 kasi siyempre explain ko na sa inyo kung bakit, no? Halimbawa ganito yung pellet mo. So dapat i-match mo rin siya. Halimbawa kung ito nang ginamit mong pang zero, dapat
I mean, hindi ka na paiba-iba ng bala. Pwede man mag-iba ka ng bala, pero depende yan kung paano mo siya i-calibrate. Okay? Ang laki ng buntot ng Meteor eh. Nakita ko yung ano niyan, lapad na ano niya, no? Likod niya. Kung ito, kumbaga sa pana, yan yung buntot niya eh. Yung nandito sa, ano na to eh, itong rounded na to eh. Diba? Yan. No? So, ito din. Okay, titesting mo. So, yan. Baka kasi, kaya naggaganit yung tira mo pa iba-iba, diba? Kaya hindi pantay-pantay. Kaya, before ka na mag zero, i-test yung mga bala mo, make sure mo na pantay-pantay. No? Yan. And then, lalo na to. Itong, silver streak. Yan. Yan. Just isusukat mo rin. So, sa akin, para mas maganda, kung tinetesting ko tinetesting ko pa yung, lalo na yung ipupush ko yung bala sa sa experience ko, dati hindi ako nagpe-pellet resize kasi pero since nagusto ko ng accurate, gumagamit ako ng pellet resizer. Yan. Dahil sa aking sa aking experience, nakakatulong ito. Depende yan sa barrel, hindi lahat ng barrel parehas, guys. Kaya lang kailangan ng resizer ng pellet ng airgun ko dahil yun nga, mas dun siya nagiging accurate. So una, magte-test tayo ng Astro. So dito, kukuha ko ng Astro na bala. Okay. And then, ilalagay natin siya sa airgun. Okay? So ngayon, pag nalagay ko na siya dito, syempre, ipupush natin siya. No? Yan. Para malaman mo kung para malaman mo kung may sabit, no? So dapat smooth siya pag katinulak mo siya. Yun, medyo siya. Yun, medyo yan. Natin ng konti yung hammer. Yan. Pagtula ko dito pa lang sa part na to medyo na eh. Pero okay yun kasi para hindi malaglag yung bala. No? Pero dito, yan, nararamdaman ko malakas yung sabit niya. Eh may pa to eh, may riffling yung natin airgun. So yan. So natin hintayin natin sa dulo. Hintayin natin sa dulo Yan. Yung. Ayun na. Ayan. Okay, ayun na guys. Diba? Ayan. Ayan. So, mamarkahan natin Markahan natin para makita niyo sa review natin mamaya. So dito ang re-review natin sa loob ng kanyang yan. Okay. Tapos yung Meteor, testingin naman natin yung Meteor. So ito yung Meteor, no? Malakita yung Meteor, sariwa pa yung bala niya. Galing sa manufactured. So ayan. So gandahan lang. Then okay. So, ito naman. Yung Meteor malapad yung niya, no? Tira nyo yung Meteor, malapad, no? Kitang-kita yung likod niya, yung puwitan niya. So, ito, sigurado to. Ito, ang tigas. Lapad kasi ng likod. Yan, no? Masyadong matigas. Ito. Tigas talaga. Pwersa ko lang So, okay lang to guys, dahil isang beses lang natin gagawin to, no? Sama. Isang beses lang, para at least hindi naman to palagi. So, ayan. So, nalaglag na. So, ayan. So, ito So, mamarka natin para makita nyo mamaya. Yan. Sa harap naman yung niya, doon sa So, ayan. And then, ang ikatatlo yung silver streak. So itong silver streak na to, pointed to. May silver streak na parehas din yung rounded. So ayan. So
So dandahan lang para hindi masyadong yung barrel. So ito naman silver streak, lalagay natin dito. Okay, and then yan. Matigas. Hirap ba ngayon? Tigas yung ano. Yan. Nasa dulo na. Okay, yan. So yung silver streak. So yung silver streak, hindi ko na mamarkahan dahil siya lang naman yung naiiba. So ayun kanina sa ginawa natin, nagpadaan tayo ng pellets sa ating airgun. At ito yung resulta. Yun, sobrang lala, no? Ito sa Meteor to. Ngayon natin sa Meteor. Ayun, may kita ninyo, no? Yan, sobrang lala. Kaya minsan paiba-iba yung zero ko. Dahil sa grabing gas-gas ng bala sa barrel. Kasi sobrang kagat niya, nakita ninyo. Yan. Yan, oh. Kaya ganito. Ito yung kaya binibidyo ko to, sinishare ko sa inyo yung experience ko para at least may idea kayo. And then ito din. Ito naman yung sa Astro. Yun, oh, laki din ng tama, no? Nakita ninyo. Nalaki ng tama. Oh. Ito yung yung may pentel pen, ha. Nalaman niyo na. Ito syempre yung silver streak ito. Kita mo, no? Grabe yung gas-gas, no? So yun guys, no. Kaya minsan nagkakaganito yung tama ng ating airgun dahil sa sobrang gas-gas. Kaya minsan sobrang gas-gas. Dahil yung barrel, diba, ito yung pellet, diba? Ito yung pellet. Yan. Kaya minsan sobrang gas-gas. Bago pa makalabas yung bala, ang dami niyang dinadaanan dito. Yan. Sobrang sikip. Kaya minsan yung tama ng bala mo pag ganyan, lalabas na lang siya, marami pang kumakagat. So minsan yung bala mo, kung hindi pag ganyan, pag ganito, pag ganyan. So kahit na naka 25 yards ka na, diba? 25 yards na negative pagka ganito yung tama mo, diba? So kailangan natin gawin ito ng solusyon. Kailangan natin gawan siya ng solusyon. So tingnan na, so iano natin sa part 2,